idol. Nakalagay dito ng ano, lababo. Ayan. Tapos meron dito nakalagay dito. Pinaka minibar ito. Ito po yung ano ating forma. Ayan o. May isang bakal. Abangan siya doon. Ay. Para matibay. Instead na hollow blocks, eh buhos na ating gagawin. Sama na sa siya ano. Pagbuhos sa forma. Ayan. Parang isang buhusan mga idol. Papasok ito para matibay. Diba? Compare doon sa hollow blocks. Pamarang ito mga idol talagang quality ng ating pinakalababo dito. Meron tayong mga bakal dito, kaya may mga butas dito. Ayan. Papasok dito yung ating bakal. Ayan mga idol, bago natin ilagay ang forma, kailangan meron na po siyang fabricated na bakal nandoon sa loob mga idol. Nakabaon din sa butas mga idol doon sa flooring ating bakal mga idol. At nakabaon din yan doon sa ating wall na barnahan natin kanina. Matapos ko nakabit mga idol yung kabila, dito naman ako sa kabila. Ayan. Puro sidings mga idol natin ikakabit bago natin takpan yan. Make sure lang mga idol sa pagtatakid ng forma, kailangan mga idol nasa tama po yan mga idol, eskwalado at nasa hulog po mga idol yan. Kasi ito ating ginagawa ay no need ng i-plastering. Diretso tiles na po ito mga idol. Kapag binaklas natin na forma, diretso tiles na po mga idol. Wala na mangyayaring plastering ito mga idol para makaminos tayo sa trabaho. Titipikan lang ito mga idol ng konti itong ating buhos para mas matibay ang kapit ng ating adhesive. Ganitong pamaraan mga idol, makabilis sa ating ginagawa at pulido. Mas matibay kasi mga idol pag buhos ng ating gagamitin ito. Compare doon sa hollow blocks mag-finish pa tayo. Ito no need ng finishan mga idol. Gandahan lang natin ang pagkakabit ng ating forma. Kailangan nasa tama, eskwalado at nasa hulog mga idol para hindi na tayo maghabol sa ating paglalagay ng tiles. Hindi kakapal mga idol ang settings na ating tiles. At ang kagandahan pa dito sa ating discarding ito ay didiretso mga idol ating pagkakabuo ni ating lababo. Compare sa hollow blocks, siyempre kapag nag-asintada tayo ngayon at sigurado bukas pa tayo makapag-forma. Kasi siyempre patitigasin pa natin yung ating switch na kinakamada. At pagkatapos ko lagyan ng isang forma na sidings, agad ko itong jajakamirin mga idol. Ganito mga idol, discarding mga idol kapag meron tayong concrete floor, ganito mga idol para makapit mga idol ang ating buhos, kailangan titiktikan natin mga idol katulad dito sa ginagawa ko. At ating bubutasan mga idol para maibaw natin ang ating kabilya para sa ating paa ng ating mini bar. So fast forward na lang natin mga idol ha para di kayo mainip. Dalawa idol ang ginagamit dito na panglagari. Isang mano-mano at isang katulad dito mga idol na grinder mga idol na hindi battery rechargeable mga idol. Di ba napakabilis mga idol kung meron tayong mga power tools mga idol. Bawas sa pagod mga idol sa ating katawan mga idol at mabilis mga idol mayari ang ating ginagawa. Ayan mga idol. Pwede rin siya mga idol sa mga 2x3, 2x2. Pwede sa mga kukulamber mga idol. At anong kahoy mga idol. Basta kaya niya, pwede mga idol. Pagkatapos ko mga idol buuhin yung isang forma, agad ko nang nilagyan ng bakal mga idol. At bago natin takpan to kailangan areglado ng mga idol ating paglalagay ng bakal. At ang size pala ng bakal na aking nilagay mga idol ay 10mm para mas matibay. At ito mga idol ang aking pagkakalagay mga idol sa bakal. Napakatibay mga idol ito. So pwede natin takpan mga idol, pwede natin pupormahan yan.
Good. At fast forward na ulit tayo mga idol. Panoorin nyo lang mga idol. Makuha kayo dito ng idea kung paano mga idol magbuo ng forma sa ating lababo at sa ating minibar. Ayan yung takip mga idol. Nilagyan ko siya ng pako. Pinaka-guide para di tayo sumablay sa paglalagay natin mga idol ng ating panara dun sa ating forma. Meron siyang guide na pako mga idol para sigurado tayo. Kasi mahirap mga idol mag-tansya-tansya niyan. At yung sukat niya kailangan parehas mga idol. Kailangan parehas po ang sukat mga idol sa ilalim at sa ibabaw. Kung 10 cm, 10 cm rin sa ibabaw at itaas. At yan po ang purpose ng pako mga idol na akin nilagay. Ayan, pinaka-guide. Idikit natin dun sa dating ginawa natin na forma. Ayan, makuha na natin ang tamang sukat mga idol bago natin ipapako. So kahit wala tayong helper dyan, hindi tayo sasablay kasi meron tayong guide na pako na number 2. So ganyan lang kasimple mga idol. Kung ikay baguhan at gusto matuto, panoorin mo lang ito akong video mga idol. Makakuha ka dito ng idea. Kung ikay nagka-idea mga idol, ay ating ibabahagi para magka-idea din ang iba. So yan mga idol, kung hindi ka pa nakapalo sa akin, mag-follow ka na para pala updated sa aking mga ina-upload na video araw-araw. Kung wala ka pakarasan sa paggawa ng ito mga idol, panoorin mo lang mga idol itong aking video ito ulit-ulit para naman masundan mo ang proseso step by step sa paggawa ng forma ng ating minibar at saka lababo. At ito na mga idol, nabuo na natin mga idol, nagkaroon ng figura mga idol ating ginagawang lababo at saka minibar. Ayan, so itong bakal mga idol bukas lagyan natin ng starter yan para hindi yan tatabi. Kailan nasa gitna po yan mga idol. Yan sila mga idol, kung kayo nagka-idea mga idol ay ating babahagi para magka-idea din ng iba. Thank you for watching, follow for more, God bless. So for today's video mga idol, ipagpatuloy natin mga idol itong ating nasimulan kahapon mga idol na paggagawa ng forma sa ating minibar at sa ating concrete na lababo. So ito mga idol, ating ginagawa mga idol, step by step mga idol. So kahapon naman ating ginagawa itong framing natin, layout, ayan. So ngayon mga idol, ay continuous tayo maglalagay natin ng suliras para patungan ng ating plywood. Kailangan mga idol ay malimit ating paglalagay para hindi lumundo o ilalim yung ating halo. Kailangan pulido ang ating paggawa ng ating forma para ikis na mag-boost tayo ay hindi siya bubuswang o hindi siya bubuka, hindi magalubo-lubo yung ating mga buhos mga idol. Kailangan tuwid at iskulado mga idol ang ating paggagawa para di tayo mahirapan kung tayo magka-tiles dito. Kaya mga idol, ang ating ginagawa ay quality para naman ay magkaroon ng satisfaction yung nagpapagawa sa ating mga kliyente. Para naman may kwento tayo sa iba na magpapagawa na ang ating ginagawa ay pulido. Di ba? Dadami ang ating project kapag ganun mga idol ang ating ginagawa. Siyempre, ikwento sa iba yung ating ginagawa mga idol kung palpak. So, walang kukuha sa atin. So, kailangan mga idol, ang ating ginagawa ay pulido at quality. Di ba? At kailangan kung isang karpintero tayo, dapat kumpleto tayo sa power tools katulad sa ginagamit ko mga idol. Mas mabilis mga idol ang nangyari. Bukod sa mabilis mga idol, maaluan ang ating katawan. Hindi tayo kasinong pawisan mga idol dahil maaluan tayo sa paglalagari kasi meron tayong ginagamit na power tools. Unlike dun sa mano-mano mga idol na lagari, talagang gamit tayo ng lakas. So yan mga idol, bago natin ipagpatuloy, ating double check kung nasa tamang hulog pa rin yan mga idol. Kasi once na ipako natin yan, hindi natin yan may tama idol. Tatakpan natin mga idol ating sidings. Ayan. Ito mga idol ang diskarte mga idol sa takid ng forma mga idol. Kailangan lalagyan natin siya ng 2x3. Ang 2x3 ay nagsisilbing frame para tumigas yung ating plywood mga idol. Para pag binusan natin ng halo ay hindi siya bubuka. Kailangan tuwid mga idol ang gilid ng ating minibar para di tayo mahirapan mga idol kapag tayo nagkakabit na ng tiles. Para plywood lang ating papako doon sa ating frame sa ilalim. Para tuwid mga idol ang ating sidings. At kailangan libilado at eskulado mga idol ang ating ginagawa kapag nagagawa tayo ng forma sa ating lababo o sa ating minibar. So ngayon mga idol, bago tayo dadako doon sa kabilang side mga idol sa pagkakabit ng forma sa sidings, atin munang bubugahan ng bluer mga idol. Atin tanggalin mga alikabok mga idol dito sa ating bubusan kasi mahirap na alisin mga idol ang dumi dito kapag meron na po siyang sidings magkabilaan. Hindi na po makadaan yung ating dumi. Ayan, ito din mga idol. Wala pang takip yung kabila. So madali nating itaboy yung mga alikabok or kalat natin dyan sa ating forma. So kailangan kasi mga idol, pag binuhusan natin yan ng semento, kailangan malinis po yan mga idol. Walang kahit anong dumi dyan mga idol na ating pinaglagarian, yung mga kusot or mga bato-bato dyan mga idol. Kailangan malinis mga idol para maging pulido yung ating buhos ng ating minibar at sa ating lababo para quality, di ba? Kailangan nating gagawa nasa tamang proseso kasi ang trabaho nito ay walang shortcut sa matinong gawa. Kailangan idaan natin sa diplomasyang step by step mga idol, no? Sa tamang proseso. Ano po? Ayan mga idol, malinis na. Ayan. Ng alikabok. Ayan, itong bakal nito, kakalangan natin mamaya para magkaroon ng spacing dito. Kailangan sa gitna ito ng buhos. So, pwede na natin takpan ito. Yung sidings natin, katulad dito. Ayan. Ating forma. Kasi malinis na siya. Ayan. Yun lang diskarte mga ito. Bago natin yan takpan, sarduhan, kailangan malinis na lahat. Kasi mahirap tanggal ng dumi kapag may cover na siya. Hindi na makalabas.
Okay. Ating nalagyan na ng cover to. Yung sides nito. Let's go. At sa paglagay mga idol ng cover mga idol sa sides mga idol, kailangan meron tayong guide na tansi para maintain po ating na nasa libilado mga idol yan ating top ng ating sidings para yun po mga idol ang pinaka-guide natin kapag nagbuhos po tayo ng halo. Hanggang dyan po mga idol. Dyan nakapatong mga idol ang ating pambara o ating pambuli. At kailangan idol, yung top ng ating puro mga idol sa sidings, kailangan mga idol libilado talaga yan. Libilado para di tayo magka-problema kapag nag-tiles po tayo dyan. Kasi once na hindi yan skulado at hindi libilado, magtabing-tabing po mga idol at mahirapan tayo sa pagta-tiles. So hanggang dito lang mga idol ang ating video. Sana nasundan nyo at nakuha kayo dito ng idea sa ating paggawa ng forma ng ating lababo. So hanggang dito lang mga idol. Sana nagka-idea kayo. At paki-subscribe na rin mga idol. Salamat.